Nagsimula ang kwento sa dalawang ahas. Ang isa ay puti at ang isa naman ay berde. Ang mga ahas na ito ay magkapatid. Kahit na mukha itong mga bata, sila ay nabubuhay na ng mahigit sa 1,000 taon. Ang puting ahas ay nagngangalang Alisgo. At silang dalawa ay nagiging anyong tao kung gugustuhin nila. Isang araw, habang sila ay nasa farm, nakita nila ang isang batang lalaki na nagngangalang Digong. Nasa bundok si Digong at tinitikman ang bawat bulaklak na kanyang nakita. Natuwa ang mga ahas nang makita na ang mga tao pala ay kumakain ng bulaklak. Sa katunayan, nasa bundok si Digong at ang kanyang mga kaibigan para maghanap ng iba't ibang uri ng mga halamang gamot. Noong panahong iyon, habang siya ay umaakyat ng bundok, ang berdeng ahas ay nagpalit sa kanyang tunay na anyo at nagpakita sa binata. Natakot si Digong at nahulog sa ilog. Nang masaksihan ito, naawa ang puting ahas at nakonsensya sa ginawa ng kanyang kapatid. Kaya nagpalit din ito ng anyo bilang isang magandang babae at tumalon sa ilog. Binigyan niya ng hangin ang binata upang iligtas ang buhay. Pagkatapos niya itong tulungan ay agad naman itong umalis. Nang magising si Digong, ang lahat ng mga kaibigan ay nakapalibot at nag-alala. Nagtanong siya kung saan na ang babaeng nagligtas sa kanyang buhay. Nagtinginan lang ang kanyang mga kaibigan at sinabi na, wala naman kaming nakitang babae, at baka imahinasyon mo lang ang lahat. Noong araw din na yon, ay pista sa kanilang nayon. Ang monghe na si Kibuloy at ang kanyang alalay ay pumunta. Dahil malakas ang kanilang hinala na may mga halimaw sa paligid na maaaring umatake sa araw ng pagdiriwang. Pag-uwi ni Digong ay nadaanan niya sina Kibuloy at nagpasya na isakay sila sa bangka. Sa kabilang banda, ang puting ahas na si Alice ay natutulala habang iniisip ang binatang kanyang niligtas. Sa katunayan, si Alice ay nagkakaroon na ng pagtingin kay Digong. Ipinagtapat niya sa kanyang kapatid ang nararamdaman at ang kagustuhan niyang makilala ang binatang iyon. Kaya, nagpa siya ang dalawa na pumunta sa pista ng nayon at dumalo sa pagdiriwang. Sa gabi din na iyon, naroon din ang monghe na si Kibuloy at ang kanyang alalay na naghahanda dahil anumang oras ay maaaring umatake ang mga halimaw. Sa pagdiriwang, nakilala ng berdeng ahas ang alalay ng monghe at agad na nagkapalagayan ng loob. Sinabi sa kanya ng babae na gusto niyang makipagkaibigan. Subalit tumanggi ang kalbong alalay, at sinabing hindi siya maaaring makipag-usap dahil nandoon siya upang manghuli ng mga halimaw. Ang hindi niya alam, na ang babaeng gustong makipagkaibigan sa kanya ay isa ding halimaw. Nakita ng berdeng ahas si Digong at agad na lumapit sa kanya. Sinabi niya kay Digong na gusto siya ng kanyang kapatid at nais siyang makilala. Ngunit hindi interesado si Digong sa kanyang inaalok. Sa pagkabigo, tumalon ang berdeng ahas sa ilog. Upang matulungan ang kanyang kapatid, tinulak niya ang bangka patungo sa kinaroroonan ni Alice. Nang magkita ang dalawa, agad na pinagtapat ni Alice ang pagmamahal niya kay Digong. Humingi ng paumanhin si Digong dahil may nagmamay-ari na daw ng kanyang puso. Sabi niya, hindi ko alam kung sino siya pero niligtas niya ang aking buhay sa pamamagitan ng kanyang halik. Nang marinig ito, bumalik ang ngiti sa mukha ni Alice dahil siya ang tinutukoy ng binata. Para patunayan na siya ang babaeng mahal niya at nagligtas sa kanya, tinulak niya si Digong sa ilog at inulit ang pangyayari ng nakaraan. Ngayon, alam na ni Digong na si Alice at ang babaeng nagligtas sa kanyang buhay ay ang parehong babae na hinahanap ng kanyang puso. Samantala, ang alalay ng monghe ay nakatagpo ng iilang mga halimaw. Matapang siyang nakipaglaban ng mag-isa. Ngunit sa kasamaang palad nahuli siya at bahagyang nasugatan. Kaya tinawag niya ang kanyang master para humingi ng tulong. Agad namang dumating si Kibuloy, hinarap niya ang mga halimaw at pinadala sa impyerno at sinunog hanggang sa mamatay. Kinabukasan, masayang pumunta si Alice sa bahay ni Digong upang magpadilig ng kanyang pechay. Nagsimula silang namuhay ng magkasama at sa huli ay ikinasal ang dalawa. Sa kabilang banda, ang kalbong alalay na kinagat ng halimaw ay unti-unting nagbabago ng anyo. Lumaki ang kanyang tenga at nagkaroon ng mga pangil. Labis niyang ikinabahala ang nangyari at gusto na niyang tapusin ang kanyang buhay. Sa takot na baka makapanakit ito ng tao. Habang naghahanda ay biglang dumating ang berdeng ahas at nagtanong kung ano ang problema bakit niya ginagawa iyan. Hinikayat siya ng berdeng ahas na bumaba at pag-usapan ang problema. Natakot ang kalbo na baka hindi na niya makontrol ang sarili at tuluyan ng manakit ng tao. Kaya nagdesisyon siya na wakasan na ang sariling buhay. Nang marinig ito, inihayag ng berdeng ahas ang kanyang natatagong sekreto. Pinakita niya ang kanyang tunay na anyo sa pamamagitan ng paglabas ng kanyang dila. Sinabi din niya na huwag mag-alala dahil pareho lang naman silang halimaw at naiintindihan niya ang kanyang nararamdaman. Nang maglaon, nang pumunta ang monghe sa nayon ay natuklasan niya ang maraming biktima ng mga halimaw.
Habang si Digong ay masigasig na gumagawa ng mga halamang gamot upang makatulong sa pagligtas ng buhay ng mga biktima. Samantala, alam ni Alice na ang halimaw na umaatake ay lubhang malakas at mapanganib. Kaya ang ginagawang halamang gamot ni Digong ay hindi sapat upang lunasan ang karamdaman ng bawat isa. Kaya nilagyan ni Alice ng kanyang hininga ang mga ginagawa ni Digong upang tulungan ang asawa sa pagligtas ng mga tao sa nayon. Si Alice ay may kaibigang daga na nakakapagsalita. Sabi ng daga, "Anong ginagawa mo, Alice? Hindi mo ba alam na sa tuwing nagbibigay ka ng iyong hininga ay nanghihina ka?" Walang pakialam si Alice basta matulungan niya ang kanyang asawa at ang iba pa. Nang ibigay ni Digong ang kanyang ginawang halamang gamot sa mga taga-nayon ay nagsimula silang gumaling. Nagtaka si Kibuloy, dahil hindi siya naniniwala na kayang pagalingin ng ordinaryong halamang gamot ang sugat na dulot ng mga halimaw. Nang makita ang hindi inaasahang paggaling, tinanong ni Kibuloy si Digong kung may tumulong ba sa kanya sa paggawa ng lunas na ito. Sumagot naman si Digong na, "Opo, tinulungan ako ng aking asawa." Malakas ang kutob ni Kibuloy na hindi ordinaryong tao ang asawa ni Digong kundi isang halimaw. Sa pag-aalala sa kaligtasan ni Digong, binigyan siya ni Kibuloy ng isang banal na punyal. Pagkatapos ay pinuntahan ng monghe na si Kibuloy si Alice, at tinanong kung bakit ito nakikihalubilo sa mga tao. Hindi malaman ng monghe ang dahilan kung bakit sa kabila ng pagiging halimaw ni Alice ay nagpakasal pa rin ito sa isang tao. Sa kabila ng hindi kinaugalian na sitwasyon, itinuring siya ng monghe na isang mabuting halimaw at binigyan ng pagkakataong mabuhay. Pero sa isang kondisyon, dapat niyang layuan si Digong. Dahil kung hindi, ay papatayin na siya nito sa muli nilang pagkikita. Kinagabihan, pag-uwi ni Digong ay may dala siyang medicine wine na mabisang panlaban sa kamandag ng ahas. Kahit na si Alice ay isang ahas, uminom pa rin siya ng wine na dala ni Digong. Pagkatapos uminom, naramdaman agad ni Alice ang epekto ng alak. Tumakbo siya at nagkulong sa kwarto. Nag-alala na tinanong siya ni Digong kung ano ang problema at kung nagagalit ba ito sa kanya. Sa kasamaang palad, hindi makontrol ni Alice ang kanyang sarili at nagpalit anyo bilang isang ahas. Naramdaman ng monghe ang panganib kaya pumunta ito. Naglaban sina Kibuloy at Alice. Ngunit sa kalagitnaan ng kanilang laban, aksidenteng nasaksak ni Digong ang ahas gamit ang banal na punyal. Pero hindi niya alam na ang ahas na iyon ay ang kanyang asawa. Pagkatapos masaksak ng banal na punyal, pumunta si Alice sa kanyang kapatid. Dahil dito, hindi na siya muling makaka-transform bilang isang tao at mananatiling ahas habang buhay. Nag-alala si Digong at tinanong si Kibuloy na baka kinain na ng ahas ang kanyang asawa. Sinabi ni Kibuloy na ang puting ahas na yon ay ang iyong asawa. Nagpakasal ka sa 1,000 taong gulang na ahas. Nabigla si Digong nang malaman ang katotohanan at sinisisi ang sarili na baka napatay niya ang kanyang asawa. Ngunit ang daga na kaibigan ni Alice ay sumingit sa eksena. Sinabi ng daga kay Digong ang tungkol sa isang damo na maaaring makakapagligtas sa buhay ni Alice. Gayunpaman, ang pagkuha sa damong iyon ay lubhang delikado at mapanganib dahil ang mga halimaw ay sinakop na ang lugar na yon. Sa kabila ng mga panganib, si Digong ay nakipagsapalaran upang mahanap ang damo. Nang makuha ang damo, agad namang may pumulupot sa kanyang katawan dahilan para hindi ito makagalaw. Buti na lang dumating ang monghe at ang kanyang mga kasamahan upang iligtas siya. Tagumpay namang nakuha ng daga ang damo at agad na dinala kay Alice para mailigtas sa tiyak na kamatayan. Dahil sa bisa ng damo, si Alice ay gumaling at maaari nang bumalik sa anyong tao. Nang tuluyan ng gumaling si Alice, pinuntahan nila si Kibuloy upang bawiin ang asawa na si Digong. Naglaban ang tatlo at nagpalitan ng malalakas na atake. Dahil sa determinasyon ni Alice na ipagpatuloy ang kanilang relasyon at sa tulong ng kanyang kapatid ay tuluyang nabawi ni Alice ang asawa. Ngunit nawala ang memorya ni Digong at hindi na maalala ang anumang bagay tungkol sa kanyang nakaraan. Hinarap ni Alice si Kibuloy at tinanong kung ano ang ginawa nito sa kanyang asawa. Sa kabutihang palad, agad namang bumalik ang memorya ni Digong at bumalik na siya sa normal. Gayunpaman, dahil si Alice ay isa pa ring halimaw, ginamit ni Kibuloy ang kanyang kapangyarihan at nagtayo ng isang malaking pugo house at ikinulong siya sa loob nito magpakailanman. Kahit anong gawin ni Alice ay hindi ito makalabas. Habang si Digong naman ay buong buhay siyang hinintay sa labas ng bahay. Ang alalay naman ni Kibuloy ay tuluyan ng naging halimaw at masayang namuhay kasama ang berdeng ahas. At dito na po nagtatapos ang kwento. Maraming salamat sa panonood mga idolo.